Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, barko ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa West Philippine Sea na uubos na. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Inihayag ni AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos, na nauubusan na ng barkong gagamitin ang Pilipinas para sa resupply mission ng tropa ng militar sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, nang dahil sa nagpapatuloy na panghaharas ng China sa mga barko ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ay kasunod ng pinakahuling insidente na nangyari sa naturang pinag-aagawang teritoryo, kung saan muling hinarang, binangga, at binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas, partikular na ang isa sa mga resupply ship na ginamit ng ating bansa na ang SMA 4, paliwanag ni Vice Admiral Carlos. Sa ngayon kasi ay nananatiling limitado o kasalukuyan pang kinukumpuni ang iba pang resupply vessels na ginagamit ng tropa, nang dahil pa rin sa impact ng pagtama ng mga pambobomba ng tubig ng China sa nakalipas na mga misyon nito. Kung maaalala, sa kamakailan lang na ikinasang rotation and reprovisioning mission ng AFP sa Ayungin Shoal, ay nagresulta sa pagkabasag ng windshield ng SMA 4, ang water cannon attack ng China Coast Guard na ikinasugat naman ng 4 na tauhan ng Philippine Navy na lulan nito. Gayunpaman ay nilinaw ng opisyal na wala itong nakikitang intensyon ng China na palubugin ang barko ng Pilipinas kundi disable lamang aniya ang mga ito. Since the very start from the first water attack, yun yung tanong eh. So I'm at the operational area. I will let people upstairs make that determination. Since August pa yan tinatanong eh. Whether it's considered an armed attack that will trigger, but you know, I will let them. That's a policy decision that will be made upstairs, hindi dito sa level ko. They're shadowing us at 4 o'clock in the afternoon, the previous day, and helicopter flew over us 5 times. Yung last 2 was very close. Akala ko it's the usual. I was in the dining room, and then sabi sa may helicopter. Sabi ko, usual na yun. Pag silip ko, ang lapit na. This is the very unusual. They spent about 1 hour circling. So sabi ko, that's a indication of they're really serious in monitoring Unay sa May 4. Matatandaan na una nang iniulat ng Armed Forces of the Philippines na lulan mismo ng inataking ang SMA 4, si Vice Admiral Carlos nang mangyari ang nasabing insidente. Magugunita rin na dahil sa pinsalang idinulot ng pangbobomba ng tubig ng China sa nasabing resupply vessel ng Pilipinas, ay hindi na ito nakatuloy pa sa kanilang misyon at napilitan na lamang na bumalik muli sa mainland Palawan. Happy to be back. I'm happy to report that the RORE mission was successful. At least yung primary mission to resupply at saka i-rotate yung mga tao. It's now aboard Unay sa May 1. Yung ating mga secondary missions, unfortunately due to illegal and coercive actions ng China, we were not able to complete that. But the important thing is safe lahat ng tropa sa UM4, and we're all back, minor injuries lang. Nilinaw ni AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos, na test mission lamang o experimental voyage lang ang misyon ng supply boat ng Pilipinas na binomba ng water cannon ng China Coast Guard. Ito ang iniulat ng naturang top military official na lulan din ng naturang barko na ang SMA 4 nang mangyari ang insidente. Ayon kay Vice Admiral Carlos, walang karga na anumang supply para sa rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay sa kadahilan ng ang pangunahing layunin ng misyon nito ay ang alamin kung kakayanin ba nitong makapasok sa low elevation shoal. Maiden voyage of UM4 to Ayungin Shoal. We did 2 test missions already inside Palawan to Cuyo and in Balabac. So this is the maiden mission for Ayungin Shoal. That's why this is one of our secondary objective of this mission. Whether to test the Unay sa May 4, which is you can see it's a lot bigger than the usual Unay sa May na ginagamit natin. But since it's bigger, medyo mas malalim ang draft niya than the usual UM4. So ang concern namin whether it can enter the shoal entrance kasi makitid at mababaw yung shoal entrance. So this is
the secondary mission, and that's why I also joined the mission. I want to see for myself whether it can be we can use this in future RORES. Gayunpaman ay sinabi ng opisyal na hindi naging matagumpay ang misyon na ito nang dahil nga sa panghaharas at pangbobomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard. Kung maaalala, nabasag ang salamin ng windshield ng An-Asa May 4 nang dahil sa malakas na impact ng pangbobomba ng tubig ng China, na nagresulta naman sa pagkasugat ng 4 na tauhan ng Philippine Navy na lulan nito. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na muli nitong gagamitin para sa susunod na misyon sa Ayungin Shoal ang resupply boat na An-Asa May 4. Ito ay sa kabila ng pinakahuling panghaharas na ginawa ng mga tauhan ng China Coast Guard dito sa pamamagitan ng pangbobomba nito ng water cannon laban sa nasabing barko ng Pilipinas. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos, sa ngayon ay kasalukuyan na aniyang kinukumpuni ang naturang barko na madali na lamang aniya sapagkat papalitan lang naman ito ng windshield at CCTV cameras. Ang An-Asa May 4 kasi ay 2 beses na mas malaki kumpara sa iba pang resupply boats na ginamit ng militar para sa kanilang rotation and resupply mission sa nasabing lugar, at may posibilidad ito na sumadsad din sa isla nang dahil sa malalim nitong hull. Samantala, hanggang sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng pagkukumpuni ang isa pang supply vessel na ginagamit ng militar na An-Asa May 2, na una na ring nagtamo ng malaking pinsala nang dahil din sa ginawang pangbobomba ng tubig ng China, ngunit sa susunod nila na buwan ay inaasahan na itong magiging operational muli. However, despite these challenges, as I've said, An-Asa May 1 managed to successfully come alongside LS-57, bringing in the much needed goods and supplies to our frontline troops. These recent acts of coercion and dangerous maneuvers by China once again put the lives and the well-being of our people at risk, along with causing injuries to fellow Filipinos on board UM4. President Marcos is right. When he said we are indeed on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability, and threaten regional success. Sabi rin niya, the challenges we face may be formidable, but we will not be deterred from exercising our legal rights over our maritime zones, including Ayungin Shoal, which is unequivocally part of our exclusive economic zone and continental shelf. Also, we firmly believe that peace and stability can only be achieved when the legitimate and well-established rights of others are respected. To go there, we need to resupply. Nagsabi na si Commander-in-Chief na we will not leave there. LS-57 will stay there. Wala yung, we have to stay there. So to stay there, to comply with that order, we need to deliver supplies regularly to our troops. We need to rotate them para hindi naman sila isang taon manatili doon. So we have to do this, whether with An-Asa May or other supply boats or paradrop, gagawin natin lang. Ang pag-atake ng water cannon ng China laban sa isang bangkang Pilipino sa West Philippine Sea ay naging sorpresa para sa Pilipinas, dahil parehong nagkasundo ang Manila at Beijing na pahupain ang sitwasyon sa pinag-aagawang karagatan. Ang tinutukoy ni National Security Council Jonathan Malaya ay ang Bilateral Consultation Mechanism o BCM sa pagitan ng Pilipinas at China na ginanap noong Enero. Sa panahon ng BCM, ang Manila at Beijing ay sumang-ayon na de-escalate ang sitwasyon at mahinahon na harapin ang mga insidente sa pamamagitan ng diplomasya, ayon sa Department of Foreign Affairs. Matapos ang diplomatikong pakikipag-ugnayan na ito, walang nangyaring hindi kanais-nais na insidente sa February RORE mission para sa BRP Sierra Madre, isang naval military outpost na nakaground sa mababaw na tubig ng West Philippine Sea, ngunit ang China ay walang sinusunod na usapin at mga batas kaya patuloy pa rin ang kanilang ilegal na pag-angkin sa buong West Philippine Sea. It is a China that is deliberately stirring up trouble and maliciously inciting hype and not the Philippines. We wish to remind the Chinese Coast Guard that when it points a finger at others, there are 3 other fingers pointing back at them. I remember an old proverb that states, before you start pointing fingers, make sure your hands are clean. The Philippines, for its part, continues to act peacefully and responsibly, consistent with international law, particularly UNCLOS and the legally binding 2016 Arbitral Award,
peace and stability cannot be achieved without due regard for the legitimate, well-established, and legally settled rights of others. If the hope of China is to weaken the Philippine resolve, they will be sorely disappointed, because we will never be deterred from exercising our legal rights over our maritime zones, including Ayungin Shoal, which forms part of our EEZ and continental shelf. During the Chinese New Year last month, China said that the Philippines should work with China to steer the right course and bring back bilateral relations on the right track as soon as possible. It also called on the Philippines to meet China halfway and manage maritime disputes properly through dialogue and consultation. In response, we also share China's aspirations, but we demand that they match their words with actions. In order to manage the maritime disputes properly, they must first stop their harassment and bullying of legitimate Philippine operations that is the primary reason for the increase of tensions in the West Philippine Sea. They must stop hurting our Filipino personnel who are just doing their jobs in accordance with international law, without which their call for resolving the maritime differences properly will amount to nothing but empty words and unfulfilled promises. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.